Magandang gabi mga kababayan. Bago tayo magsimula sa ating weather update, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa mga nag-like, nag-heart, nag-share, nag-comment, nag-follow sa Facebook at nag-subscribe sa YouTube. Medyo marami na kayo kaya hindi ko kayang isa-isahin, pero sobra ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Narito ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon at update tungkol sa Severe Tropical Storm Gorio na may international name na Podul. Ayon sa PAGASA, makikita sa satellite image kung saan ang sentro ng Severe Tropical Storm Gorio ay huling namataan sa layong 1,060 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang Severe Tropical Storm Gorio ay walang direktang epekto sa kahit anong bahagi ng ating bansa. Samantala, ang Southwest Monsoon o habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Para sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa buong kapuluan, inaasahan natin ang patuloy na fair weather condition kung saan may mga pagkakataon pa rin ng localized thunderstorms. Ito naman ang pinakabagong track ng Bagyong Gorio na na-update kaninang 5 p.m. Nakikita natin na ang enclosed na area ay tinatawag na area of probability. Kapag nagkaroon ng northward or southward shift ang bagyo, ang sentro nito ay maaaring mapunta sa loob lamang ng cone or area of probability. Nananatiling malayo sa landmass ng Pilipinas ang sentro ng bagyo, kaya napakababa ang tsansa na ito ay maglandfall sa ating kapuluan. Nakita rin natin na posibleng maglandfall ito sa Eastern Taiwan sa Miyerkules ng hapon. Posibleng maabot nito ang typhoon category bago maglandfall. Pagkatapos maglandfall sa Taiwan, inaasahang humihina na ang bagyo. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pagsapit ng Miyerkules ng gabi. Sa kasalukuyan, sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala namang direktang epekto si Gorio sa kahit anong bahagi ng bansa. Subalit, kapag nagkaroon ng shift southward o kumilos ng mas timog pa ang bagyo, posibleng ipatupad ang Signal Number 1 sa extreme northern Luzon, kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update tungkol sa lagay ng panahon bukas. Para naman sa Metro Manila at Luzon, inaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies. May posibilidad pa rin ng localized thunderstorms, lalo na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Para naman sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang patuloy na fair weather condition kung saan may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Mas mataas ang posibilidad ng thunderstorms sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Para sa lagay ng karagatan, wala pa ring nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng dagat o baybayin ng bansa. At yan ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Gorio. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-follow sa ating Facebook at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ulat. Ingat at hanggang sa muli!